Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayo lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa panalangin ang mga kasama natin ngayon sa misa. Pagdasal din natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga din sa kanila, at ang mga kababayan nating hirap sa pagtatrabaho, pagnegosyo, para sa kanilang pamilya, lalo na yung mga nasa ibang bayan pa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ng mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Judas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 4 na araran tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din na maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito.
Hayaan ninyo sila kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao. Ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos at ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sinedrin, sapagkat minarapat na ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at dooy nagtuturo ng nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginoon makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginoon makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong poong hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Sa pagpapagaling sa mga may sakit, umahon si Jesus sa burol, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang tumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin na hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada, 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin niyo sila. Wika ni Jesus, madamo sa lugar, kaya umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan niya ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga taong kababalahang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa libutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ng mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari.
Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Hayaan niyo pong ikonekta po natin ang ating pagninilay ngayon sa naging pagninilay po natin kahapon. Kahapon ang sabi natin na hindi tingi, hindi rasyon, hindi tipid ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang grasya sa atin. Lalo na idinagdag natin sa oras ng matinding pangangailangan natin. At yan po ang makikita natin ngayon sa ating mga readings. Sa ating unang pagbasa, hindi man directly, ay makikita po natin dito yung diwa ng ating sinasabi. Sinabi po kasi ni Gamaliel patungkol sa mga unang Kristiyano na kung ang gawain ito ay hindi galing sa Diyos, kung ang panukala ng mga disipulo dati ay hindi galing sa Diyos, hindi magtatagal ito. Pero kung ito'y galing sa Diyos, wala tayong magagawa para pigilan ito. Mga kapatid, ang simbahan na meron tayo ngayon, ang siyang maliwanag na patunay na ang panukala ng mga disipulo noon ay talagang galing sa Panginoon. Kasi kung hindi ito galing sa Panginoon, wala na dapat ang simbahan ito ngayon sa dami ng mga problema at unos na naranasan ito. Pero ito'y nananatiling simbahang matatag mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon. Hindi dahil sa magaling at banal ang mga miyembro nito, kundi dahil hindi tingi, hindi rasyon lamang ang grasyang pinagkakalob ng Panginoon. Ang grasyang pinagkakalob ng Panginoon sa simbahang ito ay nag-uumapaw at umaagos, lalo na sa panahon ng mga problema at unos. Yan din po ang makikita natin sa ating mabuting balita, kung saan nalagay ang mga disipulo at ang mga tao sa isang malaking problema. Sitwasyon, nagugutom ang libu-libong mga tao. Bumaha ng grasya, bumaha ng biyaya. Lahat na busog, lahat nagkaroon, meron pang pasyaro. And as I said kahapon, ganun po ang Panginoon. Generous ang Panginoon. Ang tanong, ganun rin po ba tayo? Kasing generous din po ba tayo ng ating Panginoong Jesucristo? O tulad tayo ng mga disipulo sa ating mabuting balita, na hindi na nakapagbigay kahit kaunti, ay nag-volunteer na lang ng iba. Alam po ninyo kapag tayo may tinutulungan dito, minsan tinatanong namin sila ng ilang konti lang na mga katanungan. Kasi siyempre, marami na rin po kasi ang nanloloko. At isa po sa mga tinatanong natin na kaunti lang naman ay paano nila naisipang magpunta dito? May nagsabi ba sa kanila? Pag sinabi nila kung sino yung nagsabi sa kanila at kakilala namin dito, tinatanong namin, binigyan ka naman ba niya kahit papaano yung nag-refer sa'yo dito? Alam po ninyo nakalulungkot na madalas hindi. Madalas ang sagot ng mga humihingi ng tulong dito, hindi sila tinulungan kahit kaunti nang nag-refer sa kanila dito. Yes, po pwedeng ang tulong ay yung pagre-refer sa kanila dito, pero di ba po pwede ring yung pagre-refer na yon ay pagtakas nila sa responsibilidad na kahit konti lang ay magbigay o tumulong. Hindi po ako bihasa sa Biblia, pero nakapagtataka lang na yung bata sa mabuting balita, mayroong baon na tinapay at isda. Samantalang yung mga matatanda, mga disipulo, wala. Di ba sa isang matagal o malayong paglalakbay, ang nag-ahanda madalas ay yung mga nakatatanda. Carefree lang. Walang pakialam mga bata. Alam nila, may baon sila. Yun lang. So, wala ba talaga silang baon? Kahit konti lang? O ayaw lang talaga nilang magbigay? Niisip nila, konti na lang yun sa akin eh. Konti na lang yung baon ko. Bibigay ko pa ba? Nako, akin na lang to. Selfishness. But in fairness sa mga alagad, it should be noted na pwedeng selfish, pwedeng kuripot sila. Ito ay before tuluyan at totohanan nilang tanggapin si Kristo sa buhay nila. Hindi nga ba even shortly before the death of Jesus, they were arguing among them who was the greatest? In fact, marami sa kanila ang sumunod kay Kristo dahil alam nilang may ganansya, may mapapala sila. Therefore, at one point talaga, iniisip lang nila ang sarili nila. May pagka-selfish sila. But not until they totally believed and accepted Jesus. Pagkatapos ng totohanang tanggapin sa kanilang buhay at paniwalaan ng Panginoon, doon na nabago ang lahat. So much so na nakaya nilang ibigay totally, maging ang kanilang buhay. Kaya't ang isa pala sa mga distinct marks ng true follower of Christ
ay yung pagiging generous nito, yung pagiging mapagbigay nito. Ganun po ba tayo bilang mga Kristiyano? Minsan ay mayroong nagsabi para matandaan daw natin kaagad ang diwa na ito, na kapag sinabing Kristiyano, dapat mapagbigay ng tao. Lagi daw po nating tatandaan na ang generosity obviously starts with letter G, and selfishness, yung kabaligtaran, starts with letter S. And God starts with letter G, while Satan starts with letter S. So let us be generous. Let us not be selfish. Tayo maging katulad ng Diyos at huwag tayong tumulad kay Satanas. And sometimes we hide our selfishness either by volunteering others, katulad ng pinag-usapan natin kanina, para makaiwas tayo sa responsibilidad na tumulong sa iba, or by criticizing the generosity of others. Remember yung eksena na kinwestiyon ni Judas, yung paghuhugas ng babae sa mga paa ni Kristo gamit ang mamahaling pabango. Sabi niya, ito isang uri ng pagkakasaya. Kinikriticize niya yung generosity ng babae kay Kristo. But he was saying that not just because he was a thief, but also because he could not be so generous with Jesus tulad ng babae. Hindi siya makapagbigay ng lahat kay Jesus. Kaya kinikriticize niya yung pagiging generous ng iba. O di ba't may mga taong ganyan pag nag-donate ka ng medyo malaki sa simbahan, unang-unang magre-react, ang laki naman ang dinonate mo. Nakapagbigay ka na. Ganon. Masyadong galante. Pero siya mismo, hindi nakapagbibigay kahit sentimo. Yung magbibigay ka halimbawa ng hamburger sa pulube, yun yung magre-react. Hamburger ang bibigay mo. Yung kropik na lang dito. Yung magbibigay ka ng malaking tip sa restaurant kasi napansin mo, hirap na hirap yung mga waiters at may bibigay ka naman. Yung lalaki ang mga mata na parang gustong palitan yung tip mo ng mas maliit na halaga para ito'y makuha niya. Oh, that's not being generous. That's being selfish. Especially when we cannot be generous enough like Jesus. That's being Judas. Remember that Satan entered Judas. Mga kapatid, tandaan natin na kapag tayo nagiging mapagbigay, tayo ay mas natutulad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at inutusan tayo na magbigay. Inutusan tayo ng Diyos. Ang hindi pagiging mapagbigay, ang pagiging kuripot, ang pagiging selfish lalo na, ay hindi pagtulad sa Diyos at hindi rin ito pagsampalataya sa kabutihan ng Diyos. Tandaan natin na hindi talaga nagkukulang sa biyaya ang Diyos. At kung sinabi nga po natin kahapon sa ating pagninilay, na mas lalong umaapo ang biyaya ng Diyos sa oras ng ating mga matinding problema, gayon din naman po pwede natin sabihin ngayon na mas lalong nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos kapag nagbibigay tayo sa iba. Kasi kapag tayo ay nagbibigay sa iba, tumutulong tayo sa iba sa kanilang problema. Pag nangyari yon, bahala ang Panginoon sa ating mga problema. O di ba't yun din naman din ang parang sinabi niya kapag tayo nagbigay, ito'y ibabalik niya, siksikliglig at umaapaw pa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samgo. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samgo. Alam kong di Sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Diyos ang samko.
Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. kung diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong magbigay. Hindi lang po ng material na bagay, kundi ng pangunawa, pagmamahal, pagpapatawad, pag-iintindi, pagsakripisyo. Dahil may mga pagkakataong feeling ko wala na akong ibibigay. Pero bakit ba ako patuloy na nabubuhay? Ibig sabihin may biyaya ka pa rin binibigay. May biyaya at may biyaya ka pa rin ibibigay. Pakiramdam ko lang talaga wala na. Pero alam ko, naniniwala ako sa tulong mo, meron pa. Tulungan mo akong panghawakan ito. Hallelujah! Dahil kung minsan ay dinadaig ako ng pagod ko, ng lungkot ko, ng frustrations, ng disappointment ko, ng paghahanap ko, ng kakulangan sa akin ng mga minamahal ko. Tulungan mo ko. Hallelujah! Ayaw ko maging depende sa natatanggap ko. Hallelujah! Sa natatanggap ko sa iba. Tulungan mo ko na kahit kulang ang binibigay nila, magbigay pa rin ako ng magbigay sa kanila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Please, Lord, kung maaari, huwag sana ako magkakasakit ng malubha at ang buhay ko sana ay humaba pa para makapagbigay pa rin ako sa kanila. At sana wag naman nilang sayangin ang mga ibinigay ko sa kanila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong kakalimutan yung mga taong nagbigay sa iyo. Lalo na sa panahon ng kagipitan mo at maging sa panahon ng kagipitan ng mga ito. Dahil hindi basta tulong ang ibinigay nila sa iyo. Mahal ka nila, kaya binigyan ka nila. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisinlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay
ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumbos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ay hindi naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasi sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ng ating mga minamahal ay yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga panal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanggapin ko si Jesus, aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay. Siya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa panan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ang lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ng kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong mga dasal. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya, mga mahal sa buhay, na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. To live again, tell your people how to sing again, tell your people how to dance again, tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.